mula sa araw nito hanggang sa araw ng dakila at banal na pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Tayo po'y sama-samang manalangin mga minamahal, pagpalain tayo ng Diyos. Hallelujah! Sa gabing ito, dakila't mapagpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, sa oras nito, narito po kami sa iyong banal na harapan, malapay na walang sawang dumudulog at nagsusumamo na kami yung patuloy na kahabagan. Patuloy mo kaming kaawaan, malapay na tunay na sa kanang amin, wala po kaming magagawa. Sa kaming ito, langisan mo, malapay yung banal na programa, langisan mong pangangaral namin yung mga banal na salita, malapay yung mga maglingkod, tunay na sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Anoint the words, Lord. Hallelujah. Put the words in my mouth, leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, ang anumang hadlang gawat na lang ng kaaway gusto right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, bless us, O Lord, bless us in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Punin po ating mahal na Panginoon, at luwalhatiin po, minamahal, ang kanyang dakilat banal na pangalan, at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give them all honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Strada Almeida, the prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, their beloved children, to Blessed Almeida family, minamahal sa lahat ng mga anak, mga apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal at sa lahat po ng ating minamahal ng mga taga-subaybay at patuloy pong umaantabay sa banal na programang ito, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Strada Almeida. At mga minamahal, ganun din naman ang aking pong pagbantay, aking pinapaabot sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan, mga minamahal na patuloy pong umaantabay sa banal na programa ng Diyos mula Luzon, Visayas at mula mga minamahal hanggang dito po sa Mindanao, mga minamahal sa lahat ng ating mga Muslim brothers po, mga minamahal na patuloy pong umantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kapatiran na mga minamahal dati-rating mga Muslim, ngunit ngayon ay nakonberte na po mga minamahal ko sa turo ng Kristyanismo. Ang Diyos po ang magpala sa ating pong lahat, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, ito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Western Mindanao po, mga minamahal. Ang ating pong address sa ating pong chapel, mga minamahal, sa ating location ay Sunto Tala, Lumbangan, Zamboanga City po, mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga outreach, minamahal ko, sa dako ng mga minamahal Ayala, sa dako ng Ipel, sa dako ng Imelda, sa dako ng Malangas, at maging sa dako ng Malayal, minamahal, at sa dako ng Manukan. Ang minamahal, ang Diyos po ang magpala at magbendisyon sa ating lahat, sa ating mga kapatiran in abroad, mga minamahal sa mga OFWs nating mga kapatiran, na patuloy pong nagpapagal, mga minamahal tinitis ang lungkot, tinitis ang pagod, mga minamahal para lamang mga minamahal matulungan upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. At the same time, mga minamahal, sila po ay isa sa mga ginagamit ng ating mahal na Panginoon para may taguyod ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal sa ating pong mga outreaches in abroad, mga minamahal sa dako po ng Taiwan, sa dako ng Malaysia, sa dako mga minamahal ko ng Singapore, sa dako ng Dubai, sa dako ng Abu Dhabi, sa dako mga minamahal ko ng Cambodia, sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, at maging sa dako ng Japan, sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Italy, Milan, Italy, mga minamahal, sa dako ng New Jersey, at maging sa dako ng Canada, sa Grand Seri, sa dako ng Calgary, mga minamahal. Ilan po sa iba't ibang outreach natin, mga minamahal, sa buong mga minamahal mundo na tunay na mga minamahal around the globe ay mayroon na po tayong mga banal na gawain at pinagpala po tayo sapagkat patuloy pong lumalawak ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po'y dumako, minamahal ko, sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa sa gabing ito, mga minamahal, ang ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, mga minamahal, the four horsemen, mga minamahal, of Apocalypse. Mga minamahal, ito po yung unang bahagi, mga minamahal, first part po ng ating series, mga minamahal, at ang Diyos po ang magabay at magpatnubay sa atin. It means, mga minamahal, dahil apat na kabayo, mga minamahal, ng Apocalypse,
Ibig sabihin, ito po'y 4 na part, mga minamahal ko, ng ating pong pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. At ang unang kabayo, mga minamahal, ay white horse. Ito po'y nagre-represent, mga minamahal ko, ng Antichrist. At ang pangalawa, mga minamahal ko, ay isang kulay pulang kabayo, red horse po, mga minamahal. Ito po ay nagre-represent, mga minamahal ko, ng digmaan. It means war and bloodshed, mga minamahal. At yung itim na kabayo ay nagre-represent po ito, mga minamahal, ng famine, gutom, mga minamahal. At yung pale na kabayo, mga minamahal, isang kabayo na mga minamahal, pale horse. At sabi ng banal na Biblia, ito po ay nagre-represent, mga minamahal ko, ng death. Ito pong 4 na kabayong ito, mga minamahal, ay sunod-sunod po yung kanilang sequence. Mga minamahal, puti, pula, itim, mga minamahal ko, at yung pale, mga minamahal ko, na kabayo, mga minamahal. At ating pong pag-aralan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Nawang Diyos ay magbigay sa atin ng karagdagang karunungan at kaalaman, mga minamahal, to emphasize, to elaborate the Word of God, mga minamahal, regarding sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, the 4 horsemen of the apocalypse are the 4 biblical event happened on the last days. Mga minamahal, ito pong 4 na kabayo, mga minamahal, at maging ang mga nakasakay dito, mga minamahal, ito po ay 4 na biblical event, pinaka malalaking mga event na mangyayari, mga minamahal, sa huling mga araw. At ang sabi rito, the first horseman of the apocalypse is, mga minamahal, ang unang-una is the white horse that symbolize of Antichrist. Mga minamahal, each of the horsemen represent a different phase of the apocalypse. Ito po yung puting kabayo at ang nakasakay dito, mga minamahal, regarding sa Biblia, mga minamahal, it is about Antichrist. Mga minamahal, mayroon pong mga verses sa banal na Biblia na tinatawag ng mga Antichrist, mga minamahal, as long na isang tao, mga minamahal ko, ay against sa ating mahal na Panginoon. They are all Antichrist. Against sa ating word, anti, it means against Christ, Antichrist, against Christ. Sila po ay laban sa mahal na Panginoon. Kapag hindi po tayo maniwala na si Kristo ay anak ng Diyos, mga minamahal, siya ang ating dakilang tagapagligtas, we are Antichrist, mga minamahal. Ang sabi ng banal na Biblia, from the book of Revelation, chapter 6, verse 1, after verse 2, mga minamahal, pag-aralan natin ang banal na Biblia. Mga minamahal, sa Tagalog na lamang po tayo upang hindi humaba po ang ating oras. Ang sabi rito, mga minamahal, at nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, at narinig ko ang isa sa 4 na mga nilalang na buhay, at nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. Sa verse 2, at tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong maputi, mga minamahal. At yaong nakasakay dito ay may isang busog, it means pana po, mga minamahal. So i-picture out na po natin yung mga minamahal, busog. Ito po ay, mga minamahal, pana. At ang sabi dito, at binigyan siya ng isang putong. Ibig sabihin, wala siyang sariling putong dahil siya po ay binigyan. Sabi ng Biblia, binigyan siya ng isang putong. Tutukan po natin ang mga salitong ito, mga minamahal, kagaya po ng busog. Ito po ay pana, mga minamahal. I-picture out natin kung ano ang itsura ng isang pana na mayroon pong bala, at the same time ay mayroon pong hawakan, mga minamahal, na iniinat upang, mga minamahal, ang bala, mga minamahal ko, ay mapunta sa malayo. At binigyan siya ng isang putong, at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang purpose, bakit siya po ay yumaon? Upang, mga minamahal, nagtatagumpay at upang magtagumpay. Mga minamahal, hindi po kagaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon, He is a conqueror. Mga minamahal, He is more than a conqueror. Kaya nga po sabi ng Biblia, if we trust in the Lord, magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon na sa conqueror, tayo din po ng mga naglilingkod ay magiging mananagumpay, mga minamahal. So sabi ng banal na Biblia, and I saw and behold the white horse, and he that sat on him had a bow. Mga minamahal, meron pong ang nakaupo sa kanya, nakita po ni John the Beloved sapagkat
mga minamahal, itong revelation, ito po ay revelation ng ating mahal na Panginoon kan John the Beloved. Si John the Beloved, ito po ay kapatid, mga minamahal, bunsong kapatid ng ating pinakamamahal na Panginoon in the flesh. Ito po ay anak din ni Maria, mga minamahal, si John the Beloved. At ang sabi ng Bible, mga minamahal, nagkaroon po siya ng pangitain, nagkaroon po siya ng revelation ng mahal na Panginoon para po sa huling mga araw. At ito po ay magaganap sa huling mga araw. Sabi ng banal na Biblia, he that hath sat on him had a bow. Meron pong mga minamahal, daladalang pana at siya po ay binigyan ng putong. Sabi ng Biblia, mga minamahal, na crown was given unto him and he went forth conquering and to be conquered. Ang sabi ng mga ibang Bible believers, ibang pastor, siguro na mislead lang sila at hindi po nila nabasa ng maayos. Ang sabi nila, itong Revelation chapter 6 verse 1 of the verse 2, na unang kabayo ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. No? Mga minamahal, sila po ay totoong nagkamali sapagkat mga minamahal, malaki po ang pagkakaiba nito. Ikumpara mo mga minamahal sa Revelation chapter 19 verse 11 after verse 6. Basahin natin sa Tagalog, mga minamahal, Revelation chapter 19 verse 11 after verse 6. Ito ang ating pinakamamahal na Panginoon. At itong Revelation 6 chapter 1 verse 2, ito po ay ang Antichrist. Ang sabi ng ibang Bible believer, ito pong Revelation 6 chapter 1 and verse 2, o verse 1 and verse 2, ay ang ating mahal na Panginoong Jesus po yan. At mapapatunayan natin sa Revelation chapter 19 verse 11 up to verse 16, mga minamahal, na hindi po ito ang ating mahal na Panginoon. Ang totoong Diyos, mga minamahal, ng ating dakilang mahal na Panginoon ay in-state po biblically sa Revelation chapter 19 verse 11 after verse 16. Basahin natin ang Biblia. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yung nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Amen. At sa katwiran, siya'y mga minamahal humahatol at nakikipagbaka. Hindi lamang po siya, mga minamahal, ordinaryo. Siya po ay mga minamahal humahatol, at the same time, siya po ay nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay nagniningas na apoy. At sa kanyang ulo ay maraming mga minamahal diadima. At siya'y may isang pangalang nakasulat, at ang sino may hindi nakakaalam kundi siya rin. In 13, at siya'y nararamtam ng damit na winisikan ng dugo. Ito po'y dugo ng mga banal, dugo ng mga minamahal naghirap dahil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, yung mga martyrs, yung mga naglingkod na talagang naghirap, nagdusa, ang kanilang mga dugo ay espesyal sa ating mahal na Panginoon. Siya'y nadaramtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos, ang salita ng Diyos. Yung word na berbo, it means salita, salita ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti. Meron siyang kasamang mga minamahal ko hukbo. Ito po yung mga taong mga minamahal, liligtas na ng ating mahal na Panginoon. Ayon po sa turo ng ating minamahal at ginagala na pastor, ito pong hukbong ito nakasama ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung mga hintel na niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, nakasakay sa kabayong puti at nangangaramtan ng mahalagang lino, maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa magitan nito'y sugatan niya ang maraming mga bansa. Ibig sabihin ng word na sugatan, parusahan ang maraming mga bansa dahil po sa kanilang pagsalangsang, sa kanilang pagtalikod, sa kanilang pagsuway, sa kabanal-banalang kalooban ng ating mahal na Panginoon, at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalan na nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal. Ito ang ating buhay na Diyos. Ang nakasakay sa puting kabayo, mga minamahal, biblically, mayroon pong maliwanag na statement, mga minamahal, na siya'y hari ng mga hari, siya'y Panginoon ng Panginoon. Kung babalik tayo, minamahal, sa Revelation chapter 6,
verse 1 after verse 2. Sa verse 2, ang sabi ng Bible na, "So and behold a white horse." Nakita ko, tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. At siya ang nakasakay dito ay may isang busog, mga minamahal, pana. At binigyan siya ng isang putong, mga minamahal. Ang kanyang sandata ay pana. Ang sandata ng ating mahal na Panginoon ay espada na galing sa kanyang bibig, mga minamahal, na may kapangyarihan upang pumuksa. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ibig sabihin, meron siyang sariling kaharian at meron siyang sariling mga minamahal putong. Ngunit itong mga minamahal, sa verse 2, binigyan siya ng isang putong. Wala siyang sariling putong, bagkus siya ay binigyan lamang, mga minamahal, ng putong. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, at he went forth, sabi ng Biblia, siya yumaong ang nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ito po yung Antichrist. Papatunayan po natin, mga minamahal, na ito pong Revelation 6 verse 1 of the verse 2 ay Antichrist, mga minamahal. At ang sabi pa nga po, mga minamahal, mula pa many years ago, we believe that the Antichrist is the Pope of the Vatican, mga minamahal. Naniniwala, maraming naniniwala na ang tatayong Antichrist against sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil meron pong tinatawag na mga minamahal beast at meron pong tinatawag na Antichrist. Meron pong Antichrist, mga minamahal, meron pong tinatawag na halimaw, yung beast. At the same time, meron pong mga false prophet, may mga false pastor, may mga false teachers. Sabi ng Banal na Biblia, ito pong mga taong ito, mga minamahal, they are possessed by demons. Mga minamahal, both body and soul, they are possessed by Satan. Kaya nga po sila tinatawag ng mga counterfeit na Satan. Mga minamahal, ang purpose nito ay upang gamitin sila, mga minamahal, na linlangin ang maraming mga tao. Sabi pa nga ng Bible, even the very elect shall be deceived. Bakit? Mga minamahal, itong counterfeit ni Satan, mga minamahal, yung Antichrist, yung beast, yung false prophet, yung false teachers, mga minamahal, sila po yung mga bulaan ng mga mangaral. Ang isa sa kanila ay Antikristo, tatayo bilang mga minamahal against sa ating mahal na Panginoon. Sila po ay puspos ng kapangyarihan, ngunit kapangyarihan na hindi galing sa mahal na Panginoon, kundi kapangyarihan, mga minamahal, na galing sa diablo. Sila po ay mapanglinlang. The way they preach, the way they talk, mga minamahal, they are full of deception. It means pandaraya. Ang kanilang gagawin ay pandaya, that even the very elect shall be deceived. Gagawa sila ng iba't ibang uri ng mga himala. Gagawa sila magkakata sila ng magagandang mga pananalita. The purpose is to deceive even the very elect, mga minamahal. Ngunit ang mahal na Panginoon ay paparito sa lupa upang iligtas ang lahat ng kanyang mga pinili, that is from east, west, north, and south. Mga minamahal, kukunin ng mahal na Panginoon ang kanyang mga anak at dahil kanyang dadalhin, mga minamahal, sa kanyang kaluwalhatian. So many years ago, we believe that the Antichrist is the Pope, mga minamahal, yung Papa ng Roma. Naniniwala tayo na, mga minamahal, ito po yung tumatayong Antichrist on the last days. At ang sabi ng Bible, he that sat on him had a bow. Just like a rainbow. Kung makikita mo, mga minamahal, ng rainbow, mga minamahal, ay parang pabilog siya, mga minamahal, ngunit hindi siya bilog. Yung style ng bow, kung makikita mo sa rainbow. Just like a rainbow. The Pope carries a stick with a bent cross which look like a bow. Makita po natin, mga minamahal, the Pope carries a stick with a bent cross which look like a bow. Makita mo, mga minamahal ko, yung tungkol niya, mga minamahal, sa harapan. Makikita mo, mga minamahal, yung kabila ay kamay. Yung kabilang kamay niya, mga minamahal, kaliwang kamay ay nakahawak ng tungkod. At ang tungkod na yan, kung makikita mo, hindi po talaga siya as in mga minamahal cross na nakapako ang ating mahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, siya po ay katulad ng isang pana, o kung atin pong ihiga, yung hawak-hawak niya kaninang tungkod, mga minamahal, ito po ay kahalintulad, mga minamahal ko, ng pana. Kagaya ng sinabi ng Revelation, chapter 6, verse 2. Ang sabi ng Bible, he that sat on him had a bow. So makita mo, ang nakaupo sa kanya, may kabayong puti, ang nakaupo sa kanya,
mga minamahal, ay may hawak na bow. So makita mo mga minamahal doon sa Papa ng Roma, meron po siyang hawak mga minamahal ko na tungkod, amen, at parang mga minamahal kahalintulad ng pana. Oh, tingnan po mga minamahal ninyo yung itsura. At kung ihihiga po natin yan, kagaya ng ginawa natin kanina, ay talagang katulad mga minamahal ko ng pana, mga minamahal. Yan po ay picture of the Pope with the bow, mga minamahal. Mayroon po siyang hawak-hawak na staff. At makita po natin, mga minamahal, when we pull the trigger of the bow, we use 2 fingers. Diba? Kapag humawak ka ng pana, mga minamahal, 2 fingers yung hawak mo, yung position mo para i-clip, mga minamahal ko, yung stick na bala, at ito yung iniinat. Yung two signs of fingers, mga minamahal na ganon, ay talagang, mga minamahal, that is very symbolical, related po, mga minamahal ko, kung ano ang sinabi ng Biblia. So, ang sabi ng ating binabasa, when we pull the trigger of the bow, we use 2 fingers. At makita po natin yung papal blessing po, mga minamahal, is 2 fingers, yung kanyang sign. Kindly po, mga minamahal, paki-plus sa ating screen, oh. Makita po ninyo, 2 fingers, yung kanilang sign, mga minamahal. At once we pull the trigger of the bow, ang hawak natin, ang sign ng ating fingers, ay katulad, mga minamahal, ng papal blessing. 2 fingers po, mga minamahal, yung sign. At ang sabi rito, mga minamahal, take a closer look, the picture, mga minamahal, of the status of Satan, yung estatwa ni Satanas. Mga minamahal, ito pong picture na ito ay estatwa ni Satanas, nakuha po, mga minamahal, sa isang simbahan, sapagkat meron pong isang simbahan sa ibang bansa na ang kanilang simbahan, mga minamahal, ang tawag sa kanilang grupo ay mga Luciferian. Ibig sabihin, sumasamba sila kay Lucifer, at makita mo, mga minamahal ko, yung sign nung kanilang mga minamahal kamay, ito po ay kahalintulad nung papal sign, yung sign ng Papa, at saka yung sign ni Satanas, mga minamahal ko, ay walang pagkakaiba, parehas na parehas. Biblically, mga minamahal, we confirm na itong Papa sa Roma, ito po ang minimension sa Revelation chapter 6 verse 1 after verse 2, mga minamahal, nakasakay sa isang kabayong puti at merong hawak, mga minamahal ko, na pana, na tisbo. At kung titingnan po natin, mga minamahal, kagaya ng ating pinakita kanina, mga minamahal ko, talagang siya po, mga minamahal, ang minimension sa banal na Biblia na darating ang araw ay kakasangkapanin ni Satanas, mga minamahal, as Antichrist. Siya po ang tatayong Antikristo, mga minamahal, para po simulan ang plano ng kaaway. At alam po ninyo, mga minamahal, itong Papa sa Roma ay talagang ginagalang ng husto. Sinasamba ng husto. Ang sabi pa nga, mga minamahal, ang Papang ito ay tinatawag the man of peace. Kaya niya pong magpahinto ng gera at mag-create ng gera po, mga minamahal. Kaya niyong gawing pahintuin ng gera because he's a man of peace. At kaya niya rin maglikha, mga minamahal ko, ng digmaan. Kaya niyang patigilin ang digmaan. Kapag ito po ay pumupunta, minamahal ko, sa isang bansa, at pagbaba at pag-apak niya sa lupa ng isang bansa, ito po'y, mga minamahal, kanyang hinahalikan. At alam po ninyo, mga minamahal, maging ang mga kings, mga presidente, matataas, pinakamatataas na uring tao sa bansa, ito po, mga minamahal ko, ay humahalik sa kamay ng Papa sa Roma. Ibig sabihin, grabe po yung kanila pong paggalang. Nakakapangilabot, mga minamahal. Ito po'y very confirmed, mga minamahal, ayon sa ating pinag-aralan, na ito po talaga ang tatayong, mga minamahal, Antichrist on the last days, mga minamahal, ang unang kabayo, mga minamahal, regarding po, mga minamahal, sa the 4 horsemen of the Apocalypse, wala pong iba, mga minamahal, kundi ang nakasakay sa kabayong ito ay ang Papa ng Roma, mga minamahal. Sabi ng Biblia na may hawak, mga minamahal ko, na pana. At makita po natin the way, mga minamahal, yung mga signs ng kanilang mga daliri kapag, mga minamahal, pinufull nila yung trigger, mga minamahal ko, ng pana, ay talagang gano'n na gano'n. So we are very much confirmed, mga minamahal, na ito pong Papa sa Roma,
ito po ang gagamitin ng kaaway, mga minamahal, to deceive many, mga minamahal. Marami po ang gumagalang sa kanila, marami po ang naniniwala sa kanya, marami ang rumirespeto sa kanya. Kaya hindi ganon, mga minamahal, kahirap para siya po ay tumayo, mga minamahal, upang maging antichrist and to deceive many, mga minamahal, papaniwalain. Kaya po nilang gumawa ng maraming himala sapagkat counterfeit sila ni Satanas, bibigyan sila ng kapangyarihan ng kaaway, they create signs, they create wonders and miracles sa iba't ibang dako, mga minamahal, kaya nilang magpababa ng apoy, galing sa langit, kaya nilang gawing dugo ang tubig, mga minamahal, kaya nilang lumutang, mga minamahal, sa hangin. The purpose is to deceive many, para paniwalaan, mga minamahal, na sila'y Diyos. Sapagkat yung word na Antichrist, mga minamahal, ikukumbinsi nila ng maraming mga tao na si Kristo ay narito, si Kristo ay nandoon, si Kristo ay nandito sa ganitong dako, mga minamahal. Ngunit sabi ng banal na Biblia, huwag tayong maniwala sapagkat ang pagdating ng ating mahal na Panginoon ay meron pong biblical sequence, mga minamahal, na kasulat sa banal na Biblia. Kaya't napakahalaga sa isang Kristiyano na marami tayong alam sa salita ng ating mahal na Panginoon. The purpose is para hindi po tayo madaya ng maling mga turo, hindi tayo madaya ng maling mga aral, hindi tayo madaya ng maling mga paniniwala. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 after verse 7, mga minamahal, before Christ return, the son of perdition shall come first, mga minamahal, bago po dumating, minamahal ko, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po mauuna ang Antichrist before, mga minamahal ko, ng rapture. Sabi ng banal na Biblia, before Christ return, the son of perdition shall come first. So hindi po tayo maliligaw. Ang sabi ng verse 11, mga minamahal, ngayon aming pinamamanik, o verse 1, ngayon aming pinamamanik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagkakatipon sa Kanya. Ang minimension sa verse 1 ay tungkol sa pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, sabi ng Biblia, basahin natin ulit sa verse 1. Ngayon, aming ipinamamanik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yung verse 1 ay patungkol sa pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin nga natin ito sa English. Kindly po, mga minamahal, yung verse 1. Baka iba yung translation niya sa English. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together into Him. So ito po yung mga minamahal, rapture po. Sa verse 2, sa Tagalog, mga minamahal, basahin natin, upang wag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip. Ibig sabihin, mga minamahal, excuse po, mga minamahal, hindi po mabago yung ating paniniwala. Ito po ay dinidiinan ni Apostol Pablo sa mga kapatiran natin sa dako ng Thessalonica nang pinupuntuhan dito na bago dumating, mga minamahal ko, ang kawakasan ng lahat ng bagay, bago dumating, mga minamahal ko, ang paghahari ng Antikristo sa ibabaw ng lupa, mga minamahal ko, ay mauuna po yung pagdagit sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang gusto ng kaaway ay yung totally authority, yung complete authority, mga minamahal ng kaaway dito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang lupang ito, mga minamahal, ang hari ng sanlibutan ito, hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hari ng sanlibutan ito, walang iba kundi ang kaaway ng Diyos, si Satanas. At darating po ang panahon, mga minamahal ko, na magiging kumpleto yung kanila pong kapamahalaan sa ibabaw ng lupa, magiging kumpleto po yung kanilang kapangyarihan sa ibabaw ng lupa at paghaharian nila ang buong mundo at ang buong mundo ay sasamba sa kanila. Ang buong mundo ay magtitiwala sa kanila. Ang buong mundo ay mananalig sa kanila. Ngunit tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, yung panahon na yan, nabuo na ang paghahari at kumpleto ng paghahari ni Satanas sa ibabaw ng lupa, tayo po ay kukunin na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang sabi ng Biblia, huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip. At huwag din naman kayong, ang sabi ng Biblia, mabagabag, maging sa pamagitan man ng Espiritu, o sa magitan man ng salita, o sa magitan man ng sulat, nawaring mula sa amin. Nawari bagang nalalapit na ang kaarawan
ng Panginoon. Mga minamahal, so huwag tayong madeceive sapagkat merong sequence nga yung pagdating ng mahal na Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating muli, mga minamahal ko, ang pagtaliwakas. So ibig sabihin, hindi po magaganap, mga minamahal ko, yung Antichrist hanggat hindi po umaliban ng dumating muli ang taliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. At sa verse 4, na sumasalangsang anak ng kapahamakan, he is the son of perdition, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. So hindi siya Diyos, ngunit itinatanyag niya ang kanyang sarili, mga minamahal ko, na katulad ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, siya'y uupo sa templo o nasa nandoon. Mga minamahal, ang trono ni David, doon po siya maghahari, mga minamahal, in a short period. Siya po ay uupo doon at maghahari, mga minamahal, sapagkat ang sabi pa nga ng banal na Biblia, mga minamahal, ang hari ay, ang bansa ng Israel ay masasakop. Kagaya ng ating nababalitaan ngayon, ng bansa ng Israel ay pinagtutulong-tulungan ng maraming mga bansa, mga minamahal. Darating ang panahon, masasakop ang bansa ng Israel, matatalo ang bansa ng Israel, mga minamahal. Isa po ito sa mga signs ng ating mahal na Panginoon ay totoong malapit ng dumating. Kaya tayo po ay magpakainit, mga minamahal, maging maningas sa paglilingkod, sapagkat yung mga signs, patunay ng mahal na Panginoon ay darating ay unti-unti na po itong nagaganap. Sa verse 5, hindi ba ganinyo naaalala nang ako'y kasama ninyo ay sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito. So sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ulitin natin yung verse 4. Verse 4 muna, mga minamahal, ulitin natin. Sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag ni Diyos. Sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos at siya'y nagtatanyag ng kanyang sarili, mga minamahal, katulad ng Diyos. So, Antichrist, itinatanyag niya yung kanyang sarili na siya'y katulad ng Diyos. Pero hindi si Diyos. Gusto lang niyang maging katulad ng Diyos. Itinatanyag niya, siya'y uupo sa templo. Ito po'y templo ni David, mga minamahal. Ngunit, sabi ng banal na Biblia, bago mangyari ang mga ito, ang kumpletong paghahari ni Satanas sa ibabaw ng lupa, ay kukunan niya muna ang mga banal sapagkat, mga minamahal, meron pong tinatawag na, mga minamahal, hadlang. Bakit hindi po niya nagagawa ang kanyang nais gawin? Ngunit ang lahat ng ito na nangyayari sa ibabaw ng lupa, ito'y nakasulat sa propesya. Ngunit hindi pa po ito nagaganap dahil meron pong hadlang pa, mga minamahal, bago ito mangyari. Basahin natin, mga minamahal, sa verse 8 and verse 9. Sabi ng Biblia, at kung magkagayoy mahayag ang tampalasan, yung lawless one, sabi ng Biblia, papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sumagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at kababalaghang kasinungalingan. Mga minamahal, he was possessed by Satan. Yung kanyang whole body and soul, mga minamahal ko, ay possessed ng demonyo, possessed ng kapangyarihan ng demonyo. Mga minamahal, kaya siya po ay paparito ayon sa paggawa ni Satanas. Mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, siya po ay counterfeit ni Satan. Sapagkat kung ano ang ginagawa ni Satanas, ganun din ang kanyang gagawin. Iisa ang kanilang purpose, iisa ang kanilang plano, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng banal na Biblia, hindi po ito nangyayari as long na tayo po ay nandito pa. Tayo pong mga banal. Before makumpleto ang paghahari ni Satanas sa ibabaw ng lupa, ay kukunin muna tayong mga banal, mga minamahal. Sapagkat sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ito po ang sequence. Hindi po mauuna yung pag-reign ng Antichrist before ng rapture. Sapagkat kapag mag-reign ng Antichrist, mga minamahal, yan na po yung tinatawag na, mga minamahal, one word government,
one word religion, and one word currency, one word order. That is one word order. Kapag tinawag na one word order, one word religion, one word currency, one word mga minamahal, one word religion, one word government, iisa na lang ang panggobyernohan sa buong mundo. Imagine ha, maraming mga panggobyernohan ngayon. Iba ang Republic ng Pilipinas, ibang Republic ng Amerika, ibang Republic, mga minamahal, ng Malaysia, ibang Republic ng Mexico. May kanya-kanya tayong panggobyernuhan sa ating pong mga bansa, sa ating kapanahunan ngayon. Pero darating ang araw, magkakaroon ng one word government. Isang gobyerno na lang ang mamahala sa napakaraming mga bansa. It create war. Magkikreate po yan ng kaguluhan. Magkikreate po yan ng conflict. Imagine, mga minamahal, ultimo conflict of boundaries ng bansa sa bansa ay nagdadanak ng maraming dugo, nagkikreate ng gera. Yan po ay boundaries, mga minamahal, conflict of boundaries. Ibig kong sabihin yung conflict lang ng lupa, conflict lang ng boundaries ng lupa, nagkikreate na ng war, marami nang namamatay ng mga inosente, pinag-aagawan ng isang mga minamahal bahagi ng lupa dahil ito yung kanilang territory, ito yung kanilang lugar, nagkikreate na po yan ng mga minamahal kaguluhan. How much more kapag dumating yung one word, mga minamahal order, that is one word, mga minamahal government, na sa buong mundo, iisa na lang ang gobyerno, mga minamahal, ang gobyerno yan, ay gobyerno, mga minamahal po, ng Vatican, gobyerno ng Papa sa Roma. Dahil sila po ang magre-reign sa buong mundo. Silang maghahari sa buong mundo. Hindi po yan mapipigilan sapagkat yan po ay nakasulat sa banal na Biblia. Yan ay mangyayari at mangyayari sa itinakdang panahon, itinakdang araw at oras ng ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng banal na Biblia, hindi po yan nangyayari sapagkat meron pang pumipigil para maganap, mga minamahal ko, ang propesya ng Biblia regarding sa pag-reign ng Antichrist. Meron pang pumipigil at walang ibang pumipigil na yan kundi ang mga banal, ang mga anak ng ating mahal na Panginoon. Hindi po sila makareign totally sa ating mundo na ating ginagalawan dahil nandito pa tayong mananamba sa Panginoon. Tayo pong mga worshippers sa Diyos, tayo pong mga umiibig sa Panginoon, tayo pong nagtitiwala sa Diyos, nagmamahal sa Diyos. Kapag tayo po ay kunin na ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung full authority, complete authority ni Satanas, mga minamahal, ay magaganap na sa ibabaw ng lupa. Yung one word order, unti-unti po nila itong inaayos. Hanggang ito po ay maganap. That is one word government. Buong mundo, iisa na lang ang gobyerno. Buong mundo, iisa na lang ang pera. Kaya makita mo, unti-unti nang, that is mind conditioning, unti-unti nang kinukondisyon ng kaaway ang isip at puso natin regarding sa cashless society, na darating ang araw, yung piso, yung barya, yung papel na pera na ating hinahawakan ngayon, na ibinabargain natin para makabili tayo ng mga pangangailangan natin, yan po ay mawawala. That is word cashless society. Mawawala ang pera. Mga minamahal, ang gagamitin ng tao ay mga ATM card, yung mga card na lang po. Mga minamahal, ang gagamitin ng tao para maka-withdraw, mga minamahal, para makabili. Kaya makita mo ninyo, mga minamahal, sa mga department store, mga groceries, may mga bumibili, mga minamahal, kagaya po ng mga gasoline stations, sinaswipe na lamang po nila yung kanilang mga card. That is mind conditioning. Dahil darating ang araw, mawawala na po yung pera, mga minamahal, yung cashless society ay magaganap. That is one word currency. Magiging, ang pinaka nakakalungkot pa niyan, mawawala na po yung value ng piso, mawawala na po yung value ng dinar. Amen. Mga minamahal, ang magre-reign na value ng currency ng pera ay ang pera, mga minamahal ko, ng Europa. Kaya makita po ninyo ngayon, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, dati-rati yung pinakamataas na value ng pera ay dolyar. Pero sa panahon natin ngayon, ang pinakamataas na value ng pera ay ang pera ng Europa, mga minamahal. Pera ng sadako ng Roma. Amen, ng Vatican City. Ang pera nila ay pera ng Europa. Kaya, mga minamahal, before ng pag-collapse ng Twin Tower, mga minamahal, the World Trade Center, mga minamahal, that is September 11, kung hindi po ako nagkakamali, 2011 din po. Yung mga minamahal, collapse ng World Trade Center, ang purpose nila, bakit po nila? Dahil World Trade Center
ng Amerika. Yan po yung sentro ng kalakalan, mga minamahal, pagpasok at paglabas ng dolyar sa bansa ng Amerika, yung World Trade Center. Kaya anong ginawa, mga minamahal, ng terorista para pabagsakin ang dolyar, para pabagsakin ang Amerika, pabagsakin ang dolyar, mga minamahal? Pinasabog nila, hinayaan nilang mabangga, mga minamahal, sa magitan ng isang eroplano, nag-collapse yung mga minamahal dalawang building ng World Trade Center, bumagsak almost 50%. Mga minamahal, sabi ng aking nabasa sa Amerika, almost 50%, mga minamahal ko, ang bumagsak, mga minamahal ko, sa ekonomiya ng Amerika. Kaya at the very moment, mataas, mga minamahal ko, ang value ng dolyar, ito po'y biglang bumagsak at mga minamahal, pumalit ang pagtaas, mga minamahal, ng pera ng Europa. Nag-collapse ang dolyar, mga minamahal. Mula noon, hindi na po nakabawi ang Amerika. Hanggang ngayon, mga minamahal, ang pera ng Europa, ang Europa, sakop po niya ang Roma, mga minamahal. Kaya mataas ang value ng pera sa kanila. Darating ang araw, mga minamahal, iisa na lang ang value ng pera, mga minamahal, yung currency ng pera. At ang pinaka-nakatakot, mga minamahal, yung one-word religion. Una, one-word government. Pangalawa is one-word currency. Yung pinaka-nakakatakot, mga minamahal, yung one-word religion. Bakit? Magkakaroon po ng war against religion. Kanina, war against government, war against currency. Yung pinakamahirap na gera is war against religion. Mga minamahal, gera, mga minamahal. Siyempre, hindi papayag ang mga Hapon, mga minamahal, na i-accept ang turo, mga minamahal ko, ng Katoliko. Amen? Maraming Muslim ang hindi papayag, mga minamahal, na ang magiging one-word religion sa buong mundo ay ang relihiyon ng Katoliko. Maraming Islam, maraming Muslim, maraming iba't ibang uri ng pananampalataya ang hindi papayag, mga minamahal, na ang pinakapangunahing relihiyon sa ibabaw ng mundo ay ang relihiyon ng Roman Catholic Institution. Maraming hindi papayag. That is conflict of religion, mga minamahal. Magkakaroon ng war against religion, mga minamahal. Kaya itong mga gera-gerang ito, mga minamahal, hindi pa po ito ang gera na talagang sinasabi ng Biblia na World War III, mga minamahal. Hindi po yan magaganap sa panahon natin ngayon, yung World War III. Mga minamahal, siyempre matadamay ang mga anak ng Diyos. Imagine yung World War III, noon nga lang pong World War II, hirap na ang buong mundo. Ang mga armas noon ng World War II ay hindi pa po very sophisticated, mga minamahal, na mga armas. Hindi pa po mga nuclear weapon. Yung mga armas ng World War II, buong mundo, apektado ng World War II. How much more sa panahon natin ngayon na very sophisticated na po, minamahal ko, ang armas, mga minamahal, ng bawat bansa. Isang pindot lang ng buton, pwedeng mabura sa mapa ang mga minamahal bansang yan. Ganoon ka-powerful yung mga armas sa ating panahon ngayon. Hindi na po ito, mga minamahal, bala lang sa bala. Ito po ay mga minamahal, nuclear weapon na po na kayang pumuksa at burahin sa mapa, minamahal ko, ang isang bansa. Kaya yung pinaka nakakatakot, mga minamahal, yung war against religion. Magkakaroon ng matinding kaguluhan sa ibabaw ng bansa kapag mag-reign ng Antichrist. Sapagkat kapag mag-reign ng Antichrist, kasabay na magkakaroon ng one-world order sa buong mundo. Imagine, one-world order sa buong mundo, isang gobyerno, isang pera, isang relihiyon na lang. Kapag mag-reign ng one-world order sa ibabaw ng bansa, sa ibabaw ng mundo, sabi ng Biblia, mga minamahal, sila'y magtatagumpay. Ulitin natin yung verse po, last verse po, mga minamahal, ng 2 Thessalonians, chapter 9 and 10. Siya na kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan. Buong kapangyarihan, ipapaintulot ng mahal na Panginoon, magkaroon sila ng full authority, full power, at mga tanda, at mga kamanghamanghang kasinungalingan. Sa verse 10, at may buong daya ng kalikuan ng mga napapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Wala na pong kaligtasan ng mga taong ito. They are totally, mga minamahal, patungo, minamahal ko, sa impyerno. Nakakatakot, di po ba, mga minamahal? Pero before,
mangyari yung one world order, kukunin muna tayo ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, yan po ang tiyak na bagay. Before mag-reign completely yung Antichrist, sapagkat matinding hirap po yan ang dadanasin. Mga minamahal, kung sakaling nandito pa ang mga anak ng mahal na Panginoon at mag-reign ang Antichrist, mag-reign ang one world order, dahil yung one world order na yan, yan ay ang pag-reign ng Satanas, pag-reign ng Antichrist sa ibabaw ng lupa. Mga minamahal, kapag mag-reign ang Antichrist, mga minamahal, magkakaroon ng one world currency, one world government, one world religion, that is one world order. Sino ang unang-unang mahirapan? Ikaw, ako, tayo na mga believers na naniniwala at alam ang salita ng mahal na Panginoon. Para doon sa mga unbelievers, very convenient po sa kanila, mga minamahal, kumbaga pabor sa kanila ang gagawin ni Satanas. Hindi sila mahihirapan, magiging maayos, magiging pabor para sa kanila. Ngunit para sa atin, mga anak ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay mahihirapan tayo. Dahil before maplastar, mga minamahal, yung dominion ng Antichrist sa ibabaw ng lupa, kailangan muna lahat ng tao ay matatakan ng numero ni Satanas, that is 666. Kailangan lahat ng tao ay matatakan ng numero ng 666. Hindi niya po magagawa yung full dominion, full authority, full power. Hindi po niya maangkin yung dominion sa ibabaw ng lupa. Hindi niya po maipaplastar yung one world government, one world currency, and one world religion as long na hindi ang lahat ng tao ay tumanggap ng tatak ng 666. So, before, mga minamahal, pipilitin nilang lahat. Mga minamahal, kaya nga po, ito pong pag-reign ng Antichrist, kasabay ng higpitan. Mga minamahal, ngayon, meron pong tinatawag na voluntarily na nagpapalagay ng mga minamahal na microchip sa kanilang kamay. Ngunit darating ang panahon, magiging compulsory po, minamahal, ang pagtatak ng 666. Pipilitin dahil maraming aayaw. Excuse me po, mga minamahal. Maraming aayaw, mga minamahal, ng tatak na ito dahil mga minamahal, ipinapaunawa na sa maraming mga tao, what is 666? What is the mark of the beast? What is microchip? Yan po ay nasa YouTube na, nasa FB na po. Marami ng mga Kristiyano, marami ng mananampalataya na alam ang salita ng Panginoon na hindi basta-basta tatanggap, minamahal ko, ng tatak na ito. Ngunit walang magagawa ang tao kapag mag-reign na ang Antichrist. Kaya nga sabi ng Biblia, I believe na bago dumating yung pag-reign ng Antichrist, bago dumating yung one world order, one world government, one world religion, one world currency, before maiplaster nila yung kanilang mga plano, kukunin muna tayo ng mahal na Panginoon. Dahil kung maiplaster na yung kanilang plano at naandito pa ang mga believers, ikaw at ako nandito pa tayo, mahihirapan tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Maaaring marami sa atin ang hindi maliligtas, mga minamahal, sapagat yung time na yan ay iipitin na tayo before maiplaster yung one world government, one world religion, one world currency, one world order. Mga minamahal, yan ang time na pag-reign ng Antichrist. Before nila magawa yan, kukunin muna ng Panginoon ang kanyang mga lingkod, ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Matthew chapter 24, verse 24, last verse po, mga minamahal. Basahin natin ang Biblia, Mateo 24, versikulo 24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo, ang mga bulaang propeta, na magpapakita ng mga dakilang tanda at magpapakita ng mga dakilang kababalaghan. Ano pat ililigaw ang marami kung maaari pati ang mga hinirang. Even the very elect shall be deceived. Madadaya nila. Maraming mga mananampalataya, mga minamahal, ang posible nilang madaya, malinlang sa kanilang kasinungalingan, sapagat ang kanilang Panginoon ay Diyos ng kasinungalingan, kaya't hindi kataka-taka, mga minamalang mga taong ito ay punong-puno din ng mga kasinungalingan. The purpose is to deceive many, mga minamahal. Sila po ay kakata ng maraming himala, mga kamanghamanghang mga gawa, mga minamahal, talagang matinding kapangyarihan. Makikita ng maraming mga tao, ang iba'y madadaya, sila'y mananampalataya na ito na nga si Kristo, sapagkat nakita natin sa Kanya ang himala, kagaya ng ilan nating mga kapatiran, mga minamahal, dati-rating nasa GMC, mga minamahal, naniwala sila sapagkat sabi nila, nung nanood daw sila ng programa ni Kibuloy, mga minamahal, nakita daw nila na yung mukha ni Kibuloy pabago-bago. Malay ba natin kung camera trick lang yun? Mga minamahal, pabago-bago ba? Tingnan mo,
Madaling madaya dahil kulang ng karunungan at kaalaman pangunahing espiritual. Kaya tayong mga anak ng Panginoon, habang maaga pa, mag-aral tayo ng mag-aral ng salita ng Panginoon. Saliksikin natin ng saliksikin ng salita ng Diyos upang tayo makasumpong ng malalim, matibay, matatag na pananampalataya para hindi tayo malinlang. Sapagkat sabi ng Biblia, sila'y kakatan ng maraming himala at mga kababalaghan, maging ang mga pinili ay maaaring malinlang. Maging ang mga pinili ay maaaring madaya. At before mangyari yung pag-reign ng Antichrist, kukunin muna tayo ng ating mahal na Panginoon. Oo, ngayon nagsisimula sila, pero hindi pa po yan ang time ng kanilang pag-reign. Dahil kapag mag-reign si Satanas, automatically, yung one word order ay ipaplastar na po yan, mga minamahal. One word currency, may ipaplastar na po yan. Yung one word government, yung one word religion, mga minamahal. Yan na po yung sinasabi ng Biblia. Hindi ka na pwedeng magdala ng Biblia, mga minamahal, o mangaral sa iba't ibang lugar. Yung ating mga pagsamba na malaya pa tayo nakakapagsamba, pwede nilang gawin yan. Nagawa nga nila yan sa panahon ng pandemic na pinigilan yung ating pagsamba. Maraming mga churches, mga minamahal sa buong Luzon, Visayas, Mindanao na napadlock, mga minamahal ko, yung kanilang mga chapel. Ngunit kakaiba talaga ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hinahadlangan nilang ating pagsamba, ngunit maraming gawain ang ating banal na gawain at tuloy-tuloy ang pagdaos natin ng banal na gawain. Hindi po natin hinayaan na hadlangan tayo ng gawa ng kaaway. Pero pag dumating ang panahon na maangkinan ni Satanas, na Antichrist, yung full authority, yung full dominion, wala na po tayong magagawa, mga minamahal. Kaya I believe na bago lumating yung matinding kahirapan, dahil naniniwala ako na matinding kahirapan yan para sa mga anak ng Diyos, yung pag-impose ng one word order sa ibabaw ng mundo, matinding kahirapan ang dadanasin ng mga lingkod dahil ang puntiran ni Satanas, tayo, mga minamahal, alam niya kung sino tayo, mga minamahal, alam niya yung mga documentary files natin kung ano ang religion na ating, yung mga cellphones natin, dyan kumukuha ng information si Satanas kung anong gawain ka na anib. Mga minamahal, maniwala kayo. Yung cellphone natin, yung mga sinesend nating message, ina-accept nating message, mga minamahal, yan po ang gagamitin ng kaaway ni Satanas to confirm na ikaw ay membro ng Jesus Miracle Crusade. Hindi niya nababantayan yung ibang sekta dahil alam niya kanya na yon, dahil nagtuturo yun ng maling turo, maling aral, mali ang doktrina nila. Mga minamahal, tiyak na ng kaaway na kapag ang mga taong ito'y maniwala sa maling turo, maling aral, maling doktrina, tiyak na bagay na ang kalang kaluluwa itatapon sa init ng apoy ng impyerno. Ngunit tayong mga taga-Jesus Miracle Crusade, na tayo ang nasa buong katotohanan, ang pastor natin ay totoo, ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumikilos, 100% tiyak na langit ang ating kaluluwa kung tayo po'y tapat na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya tayo ang puntiriya ni Satanas, tayo ang iipitin, tayo ang gigipitin. Kaya yung mga minamahal, yung full dominion, yung full authority, na pag mga minamahal, plastar ng one word order, one word government, one word currency, one word religion, ito po'y napakahirap para sa ating mga believers. Ininiwala ko before iplastar, mangyari yung one word order sa ibabaw ng bansa, kukunin muna tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa-safety muna tayo ng ating buhay na Diyos. Kung paanong si Noah, before siya papasukin sa arka, sabi ng banal na Biblia, before tumulo ang ulan at tumas ang tubig, si Noah, ang kanyang asawa, at ang kanyang mga anak, asawa ng kanyang mga anak, mga minamalat, mga paris-paris, magkakaparis na mga hayop, ay nakapasok muna sa loob ng arka. Siniftim muna sila ng mahal na Panginoon before dumating ang matinding trahedya, before dumating ang matinding kalamidad, before dumating ang matinding dilobyo, before dumating ang matinding kahirapan. Si Noah, kanyang asawa at mga anak at mga magkakaparis na mga hayop ay sinifty muna ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ayaw ng Diyos na madamay ang kanyang mga anak. Sa panahon ni Lot, before umulan ng apoy at ng asopre, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Pinalabas muna si Lot, ang kanyang anak at ang kanyang asawa sa syudad ng Sodoma at Gomora before mga minamahal tunawin ng Panginoon ang lugar na iyon sa magitan ng apoy at ng asopre. Ganun na ganun ang gagawin sa atin ng mahal na Panginoon before mag-reign ang Antichrist. Before ma-impose ang one-word order, ang one-word government, ang one-word religion,
one word currency, before ma-plastar ng kaaway ang kanyang full authority and full dominion sa ibabaw ng lupa, kukunin muna tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya get ready, church. Ihanda ninyo ang inyong sarili. Ihanda natin ang ating mga sarili. Maging tapat sa mahal na Panginoon. Dahil anytime, pwede pong mag-take place ang rapture. Dahil nakikita natin yung mga pangyayari ng mundo ngayon ay unti-unti nang nagaganap, mga minamahal, kung ano ang sinabi ng Diyos. Maging ang pangyayari ngayon sa Israel. Kapag ang bansa ng Israel ay pagtulong-tulungan, magagapi ang bansa ng Israel. Masasakop ang bansa ng Israel. Sabi ng mahal na Panginoon, papahintulutan ng Panginoon ng bansa ng Israel ay maghirap. At dahil sa matinding hirap na kanilang dadanasin, tatawag sila sa Diyos. Magbabalik loob sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sila ilalapit sa Diyos. Hihingi po sila ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon. And every now and then, mga minamahal, makita natin ang bansa ng Israel. Sa tuwing nagigipit sila, tumatawag sila sa Diyos. Ang Diyos ay nagpapadala ng propeta. Ang Diyos ay nagpapadala ng tao, mga minamahal, upang iligtas ang bansa ng Israel. Kaya tayo po'y manalangin sa oras nito, mga minamahal. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating minamahal na mga kababayan, nakarinig ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng ito'y totoo, mga minamahal. Kaya tenda natin ang ating sarili na bago lumating ang matinding kahirapan, ang paghahari, yung full dominion and full authority ni Satanas sa ibabaw ng lupa. Bago maganap ang one word government, one word religion, one word order, one word currency, bago mangyari yan, mga minamalay, kukunin muna tayo ng malapay. Wala pong ibang solusyon, kundi tanggapin natin ang ating buhay na Diyos. Sumunod po kayo sa aking panalangin, namang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, narito po ako sa iyong harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Mula sa aking paggabat hanggang sa mga oras nito, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kami po'y mananalangin para sa inyo. Kapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, dalangin po namin ang aming mga kababayan. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka. Isulat mo ang kanilang pangalan sa kalat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Pero po tayong apat na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ang pananampalataya. Dumalo ng dumalo sa gawain ng Panginoon at makinig ng ating programa upang magkaroon po kayo ng pananampalataya sa mahal ng Panginoon. Ang pangalawa ay pagsisisi, minamahal, mula sa inyong mga puso, hindi lamang mula sa inyong mga labi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilulubog tayo sa tubig. Yan ay tanda ng ating pagpapasakop at pagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, to complete the righteousness. At ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu. At ang Diyos ang gagawa po niya, mga minamahal. Patuloy po tayong manalangin para po sa ating mga pangangailangan, material, financial at spiritual, sa ating mga kapatiran. Sabay-sabay po tayo humingi sa Panginoon. Our God is the answering God, mga minamahal. He is the source of everything. Nasa Kanya ang lahat ng katugunan sa ating mga panalangin. Mapagpalang naman Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras dito. Narito po kami sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Dalangin namin ay pagkalubong lahat ng aming pangangailangan, ang mga inasam ng aming mga puso. Ikaw magbigay, mahal na Panginoon, material, financial, sa mga spiritual naming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang kalakasan, katatagan, karunungan, kalaman at pangunawa. Ihanda namin ang aming mga sarili na bago maghari si Satanas sa ibabaw ng lupa, ay kunin po na kami, mahal na Panginoon, pang matiyak namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggang. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa point of contact na kami naman, ipatong po ninyo inyong kamay sa inyong TV screen o sa screen ng inyong mga gadget, mga minamahal. Sawayin po natin karamdaman, kumaling problema, malutas sa pangalan ni Jesus. Amang banal Diyos, nakikilat mapagpala sa makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, mabag at maawa ka sa amin. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Sa unang panalangin ng mga pastor, aming sinasaway, karamdaman gumaling. Problema malutas, cast out pride, namin by the power of darkness, demons of doubt, pride, carnality, stubborn spirit, poverty, began, sickness be healed in Jesus' name, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman ay gumaling, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat, mga minamahal, nawa ang mga salita ng Panginoon na ating napakinggan
mga minamahal ay magbigay sa atin ng karagdagang karunungan, kalaman at pangunawang spiritual. Araw po mga minamahal, sunod na mga pagkakataon, muli nating may pangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon, the four horsemen of the apocalypse. Mga minamahal, nasa isang part pa lamang po tayo, mga minamahal, regarding po ito sa Antichrist, doon sa white horse. Lobi ng Panginoon, sa sunod na mga pagkakataon ay may pangaral po natin mga minamahal. Yung pangalawang kabayo, mga minamahal, ito po ay yung pulang kabayo, at ito po yung nagre-represent, mga minamahal ko, ng digmaan, mga minamahal. At sa sunod mga pagkakataon, ang Diyos ang magpala sa ating lahat ay po'y dumalangin para po sa ating closing prayer at patuloy na ipabaon ng Panginoon ng kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga isip. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, mahal na Panginoon. Matagumpay namin na ipangaral ang iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ikaw magbukas ng puso at pangunawa. Ihanda mo kami yung mga sarili upang sana na yung banal na pagdating ay matiyak namin ng langit at buhay na walang hanggang. Sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, hiwalayin mo ang aming katawan, ngunit isahin mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming pananampalataya sa pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, o ng panalangin ng mga pastor, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, ang Diyos ang magpala sa ating lahat at mga minamahal, hanggang sa muli po, mga minamahal, mula po dito sa ating studio, sa ating technical side, beloved brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher brother Jojo Abad, ang patuloy na nagpapaabot ng lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. And God bless us all. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to Jesus.